Since nasabi natin na uuwi si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, at yun yung gagawin nila Roque doon sa Germany, nako eto pala yung task ni Amy Marcos, no? Kumbaga, ayan, mismong si Sara Duterte na, no? Para hong nakatali na sa leeg si Amy Marcos. Kulang na lang, aw! 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 Kulang na lang umano tumahol Bakit? Aw! 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 Father's Day ngayon, mga kababayan. Baka may mga kapitbahay kayo na naririnig na nag-aaw-aw. Hayaan nyo na, huwag nyo nang pasinin. Father's Day ngayon, mga bossing. Hindi kasi parang aso na si Amy Marcos Yung tipo bang kinekengkoy na siya doon, utos-utusan na, inuuto-uto na. Di ba? Inuuto na, mga kababayan. Pakinggan nyo ho, mga bossing. Hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil hindi mo naman maibabalik. Hindi mo naman maibabalik ang dating Pangulo sa Pilipinas. Napakalabo po. Una, yung sinisigaw ng mga DDS, naku, babalik na. No? Naku, babalik na ang dating Pangulo sa Pilipinas. Maghintay kayo, pabalik na. Unang-una, hindi ibabalik. Bakit to, mga kababayan? Kasi hindi na tayo kasali sa ICC at mismong gumawa ng hakbang na yon ay ang dating Pangulo. Kaya malabo yung sinisigaw ninyo dito sa Pilipinas, litisin si dating Pangulong Duterte, bumalabso. Hindi tayo sakop ng ICC at hindi sila papayag. Kaya nga doon, pagkahuli, doon na renekta di ba? Doon na renekta. At isa pa ho, mga bossing, yung request ng abogado ng dating Pangulong Duterte na si Koopman ho, na sumusweldo daw po ng 150 million per month, base po kay Antonio Trillanes, mga kababayan, kumbaga, yung nire-request niya tapos ang nakasulat doon ay hindi na magko-commit ng kahit na ano pa o hindi na i-continue yung pag-commit ng mga krimen. Parang pag-amin na ho yun Pagkakaintindi ko po, parang pag-amin na ho yun, mga bossing. Paano pa sasabihin ng ICC na, sige na, umuwi ka na, Duterte, no? Sige, papayagan ka namin sa ibang bansa, no? Total, merong gustong bansa na tumanggap sa iyo. Di ba? Paano papayagan pa yun? Ito, nakikita mo at naririnig mo at nababasa mo, meron silang pag-amin. Na, ay ganito po, hindi na lang po itutuloy o hindi na po magkukumit ng kahit anong krimen, no? Diba? Kung ako yun, nako, ito na, pag-amin mo na, bakit pa kita pakakawalan? Ba't pa kita palalayuin? Paano kapag pumunta ka? Doon sa sa bansang Davao. Di ba? Hindi mo sinunod. Paano din kung yung bansa na kukup-kup kay dating Pangulong Duterte, bigla na lang magbitiw. Sasabihin, hindi na kami sakop ng ICC, ayaw na namin. Paano? Sasabihin ng ICC, babawiin na namin si Duterte kasi hindi na namin kayo sakop. Hindi. Hindi na kami sakop sa inyo, hindi nyo na pwedeng kuhanin to. At pati si Amy Marcos, napakalabo ho, mga kababayan, na maibalik niyan ang dating Pangulong Duterte. Bakit ho? Hindi nga ho pinapasok sa ICC yan Hanggang labas lang nga ho yan, mga kababayan Sabi ni Carlito, Witchanko, madadagdagan ang kaso niya dahil tumakas siya sa batas ng Pilipinas. Sabi ni Carlito, Witchanko. Tuloy natin si Inday Sara. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya. Ayan. Parang na lang, no? Parang chuchu, dahil kapatid mo ang nagpadala sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya. Ba't ba sila sisi ng sisi? Na si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpadala
kay dating Pangulong Duterte. Baka mamaya umamin niya, sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos, "Oh, ako nga nagpadala diyan." O ano, palag. Baka yung taong bayan, naku, ayan na, si Pangulong Bongbong Marcos, isa pala sa likod ng nagpadala kay dating Pangulong Duterte. Imbis na magalit, magpalakpakan, no? Palakpakan. Naku po, talaga palang hindi totoo yung sinasabi ni Duterte na weak president si Marcos. O di po ba mga kababayan, dahil ho tayo, umaabot tayo dati sa punto na naiinis na tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit to? Kasi binibira siya ng binibira. O tapos yung tao tahimik lang. Alam natin na kailangan niya magtrabaho. Pero tayo, gusto na natin siya rumesbak eh. Pero hindi. Di po ba? So pag nalaman no, ng taong bayan na si Pangulong Bongbong Marcos din pala nasa likod niya ang pagdala kay Duterte doon sa dahig, baka imbis magalit, matuwa pa. Magpapalakpakan pa ho. No, dama lang yan banat kayo ng banat eh. At sila lang din mga kababayan, sila lang din yung banat ng banat, bira ng bira, paninira ang ginagawa kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos nung nahuli na si Duterte, sasabihan si Pangulo, traitor kayo. No, tinraitor nyo ang dating Pangulo. Ano gusto nyo? Tulungan ko kayo? Panaybira kayo sa akin, tapos gusto nyo tulong ko? Gusto nyo pauwiin ko yan? Minsan na din po silang umasa, mga bossing. Minsan na din po silang umasa, mga kababayan, na, eto, papauwi ni Bongbong Marcos kasi nakikipagbati sa atin, nakikipag-ayos sa atin. Sinakyan nila, ha? Yung reconciliation, sinakyan ho nila, mga kababayan. At gusto nilang sabihin sa sambayan ng Pilipino, eto na, nakikipagbati na si Bongbong Marcos sa amin. Pero hindi namin tatanggapin hanggat hindi niya iniuuwi. Si Tatay Digong namin. Sagot ng Malacanang, hindi para sa inyo yun. Para sa buong mamamayang Pilipino yun. Diba si Rocan Saki? Kawawa naman si Amy dyan, dinurog ang puso ni Sarah. Pinahiya silang magkapatid. Tawa lang din si Amy. Tuloy pa natin. Yun pa din yung bring him home nila. Alam nyo ho, kahit gaano pa kadami ang sumama diyan sa mga pagtitipon na ganyan. Kahit na napakadami pa ho ang sumigaw ng bring him home, kahit meron pa kayong nalalaman na makapagpapapirma, doon po mga bossing, strikto, rektahan. Ano po, walang artihan dito, walang dramahan dito. No? Lilitisin namin ang dating Pangulong Duterte dito mismo. Hindi pwede sa amin yung audience impact. Magsisigaw kayo na magsisigaw dyan, mapapaus kayo, malabong mangyaring maiuwi si Duterte. Kahit si Amy Marcos pa yan, baka sabihin ng ICC. Ayan, ang magagawa ni Amy Marcos ay magkaso doon kay General Torre na sinasabi nila na illegal daw yung pagkakahuli sa dating Pangulo. Di po ba? Hanggang doon lang. Pero yung sasabihin na may kapangyarihan siyang iuwi, malabo. Napakalabo po. Hihintayin po hanggang matapos yung paglilitis. Kung sakali man na acquitted ang dating Pangulong Duterte, uuwi. Pagka naman po hindi, mga kababayan, at si Pangulong Duterte ay guilty, sorry. Mukhang ganito na lang ang magiging sitwasyon. Every 6 months na lang makikita si dating Pangulong Duterte.